Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Pag-uusapan natin sa videong ito itong pagkatalo ng Chocomocho Flying Titans dito sa kamay ng Capital One. Ating pag-uusapan sa videong ito ang mga naging dahilan at kung dapat bang sisihin itong setter ng Chocomocho na si Wong. Bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue. So mga kapolitika, ito po yung naging official score kanina sa laro ng Chocomocho dito sa Capital One. 3 PM po nag-start yung kanilang sagupaan. So yung naging official score ay 25-13, 21-25, 25-18, 20-25 at 13-15. Pabor po yan dito sa Capital One, itong isa sa mga bottom teams. So ano ba yung pinaka-reason talaga bakit nanalo itong Capital One at natalo itong Chocomocho Flying Titans? Well, ang pinaka-main reason na nakikita ko dito ay itong import ng Capital One na kung saan is nagpaulan ng 45 points lang naman. Okay, si Zoe Faki ay hindi na natin siya masisi kasi ibinigay niya na yung pinaka-the best niya. Actually, almost 30 points nga din yung naiambag ni Zoe Faki dito sa laban nila kontra sa Capital One. Okay, but isa sa mga naging highlight dito is itong pagsisi nga kay Diana Wong dito na setter ng Chocomocho Flying Titans dito sa naging sagupaan ng dalawang kupunan. Okay, so ang tanong ngayon is dapat bang sisihin itong setter ng Chocomocho Flying Titans sa pagkatalo ng kanyang team? So ito yung ating bigyan ng opinion, bigyan natin ng commentary at reaction mga kapolitika kasi ito yung mga base sa mga comment section ay isa si Wong sa mga sinisisi bakit natalo yung team ng Chocomocho Flying Titans. At para sa akin rin naman is hindi naman dapat sisin kasi ang sinasabi doon sa mga comment section ay mababa daw yung set at medyo mabagal daw mag-set itong si Diana Wong kung kaya laging nabablock at laging basang-basa daw yung kanyang mga set. Okay, so sa sinasabi ko na nga ay hindi naman itong setter ng talaga ang pinaka main reason bakit natalo itong Chocomocho Flying Titans. It's just that on the other side is sobrang lakas po ng import nitong Capital One. Siya talaga yung nagbuhat ng kanyang team. Okay, so dito naman sa dito sa side ng Capital One ay nag-improve rin yung kailang depensa. Okay, it was a 5 thrilling sets at nakita natin doon sa 5th set na tatlo na yung lamang kasi ito yung bibigyan natin ng highlight yung 5th set. Tatlo na yung naging lamang ng Chocomocho Flying Titans sa first part nung laro. Okay, 2 lang yung Capital One at nasa 5 na yung Chocomocho but naihabol po yun ng Capital One with the help of itong kanilang import na si Marina Toshuba. At itong kasi si Zoe Faki is siya yung highlight rin at standout rin dito nagbigay ng puntos sa kanyang team. It's just that wala siyang kasama. Wala siyang reliable na kasama dito. Nakikita natin si Tubino is off yung laro. Kung hindi out yung kanyang laro service error naman yung pinapaulan itong si Tubino. So ito yung naging reason talaga is bakit walang naging kasama itong si Zoe Faki na magbuhat ng kanyang team. Hindi naman pwedeng siya lang kasi kung ikukumpara mo si Zoe Faki dito kay Marina Toshuba ay di naman hamak na mas magaling itong si Toshuba. Okay, so dapat ang naging susi rin dito ng Chocomocho Flying Titans ay dapat mayroong reliable na spiker na naging kasama itong si Zoe Faki. Now, isa rin sa mga sinisisi dito mga kapolitika ay itong kanilang coach na si Coach Dante kasi ang sinasabi doon sa mga comment section ay hindi daw maganda yung pagbalasa or yung rotation ng mga players. Okay, so sa tingin natin ay isa rin yung isa sa mga reasons pero napakaliit na lang na factor kasi kahit sino pa yung bunutin dito sa sa Chocomocho Flying Titans ay hindi nga talaga nag-i-stand out doon sa loob ng court. And at the same time itong mga errors na pinaulan ni Tubino ay isa rin sa talaga sa mga naging reason bakit kasi doon sa third set ay medyo doon sa fourth set ay medyo nakakahabol na itong Chocomocho Flying Titans but dahil nga dito sa mga errors ni Tubino ay talagang humiwalay itong score ng
itong Capital One, kasi doon sa fourth set ay nakadalawang set na itong Chocomocho Flying Titans at isang set na lang maipanalo lang yung laro. But dahil nga dito sa mga errors ni Tobino ay talagang naging makapal na yung lamang ng Capital One dito sa Chocomocho Flying Titans. So again mga kapolitika, wala pong dapat sisihin dito. It's just that sa susunod ay talagang kumuha na lang ng malakas na import itong Chocomocho Flying Titans, kasi doon dito sa Open Conference ay talagang labanan ito ng mga import. So kahit sino pang mga players ng Chocomocho dyan ay hindi kayang tapatan nga itong import ng Capital One. And isa rin naman dito is yung absence ni CC Rondina, isa rin yun sa mga factors na nakikita natin. Actually yun nga ang pinaka main factor talaga bakit ngayon is natatalo itong Chocomocho Flying Titans. So ang catch dito ay dapat bumawi na lang talaga itong Chocomocho Flying Titans sa mga susunod na laro. Okay, so mga kapolitika, yun lamang naman ang ating short na opinion dito sa nangyaring pagkatalo nga ng Chocomocho Flying Titans sa katatapos lang na labanan nila kontra sa Capital One. Okay, so sa tingin niyo ano ba ang pinaka main reason na nakikita nyo in your own personal view na naging dahilan bakit natalo itong Chocomocho Flying Titans? Kayo na po ang bahalang humusga mga kapolitika. Huwag kalimutang mag-comment down below. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue.